At dahil nga ni mag-isa ako dito sa bahay, galing ako ng palengke. Ihatid ko ng palanganing aking anak sa school. Para po ano dito sa bahay, maraming hugasin kaya naman digpit ko na muna para maayos ang paligid. Sa kuhanin lagay mo na at isinabon sa lababo para mas maging malinis sa kapaligiran ko. Mas maganda nga rin kumilos kung malinis yung kapaligiran mo. Kaya naman inisa-isa ko na munang sabunin ito para mas malinis talaga. Ito nga ni bala muna ang una kong nagawa pagka-uwi ko galing school sa pagdating sa aking anak. Nagaligpit muna ako dito sa lababo bago sa mga ibang panggawa. Pagkatapos niyan hinugasan ko na muna itong manok. Para naman ito'y mamarinate ko na habang ako'y nagluto ng gulay na munggo. Munggo nga niya ang madalas kong lutuin dahil ito lang ang kinakain ng aking anak. At kahit dala mo yan ng fried chicken na may kasamang munggo, hindi apakinaman ang fried chicken kundi munggo lang. Kaya yan ang madalas kong lutuin dahil yun na lang nakain ng gulay. Kaya masaya naman ako pag kinakain yung gulay dahil kahit pa paano nakakain siya ng gulay. Ng mga balat. Dahil inay cholesterol, sabi nila. Ayaw ko na rin sanang kainin yun dahil hindi naman din masarap. Huwag na nga rin ako ka ng kalamansi na pang-marinate sa manok para mas kumapit siya. Para medyo maasim-asim bagay yung manok, tagal lang sana rin. Asalain ko na nga rin lang yan para hindi may sama ang buto. Para hindi mapait pag nakain ng bata. Dahil minsan nga hindi mapasama, inakakain ng aking anak. Nasabi nga ni bakit to ang bait, yung pala ay buto nung kalamansi. Nihalo-halo ko na nga nindangin para mas lalong kumapit yung kalamansi at inalagyan ko na rin nga niya ng itlog para mas masarap. Inabi ako na nga ni muna yan bago ko bago ko ilagay sa manok. Pagkalagay ko nga inabitawan mo pa yung tasa, isensya na at kamay ni tiya mo. Puna nga lang yan para lalo din kumapit yung itlog. Tapos mo nga ilagay yan, i-set aside ko muna ang gisher. O ang kamay ko lang nga para mas lalong manuot pa yung nasa dun sa manok. Tapos ko nga na yan, i-prepare ko na yung munggo na alutuin ko. Nilagyan ko na nga pala muna yan ng crispy fry para mas lalong lumasa. Nagtira nga lang ako kaunting panglagay dun sa paglagyan ko na kasamang parang instead, parang Jollibee lamang. Parang nag-Jollibee ka na rin. Hindi ko nga alam lang sa last. Inalo-halo ko na ang yan para mas lalong Halos maubos ko na nga ni sa chicken ng crispy fry. Nagtira nga talaga ako para pandagdag din sa harina. At para rin may lasa yun na masarap sir. Tapos ayan na nga na yung manok na minarinate ko. Namangol po si tiya mo. At ito na nga ang ginawa ko. Hinugasan ko muna yung kaldero at tini ko alutuin ng munggo. Nanit nilagay ko na yung munggo dyan. Nanit, muntik mo mataktak yung isa. Inataktak na pala ngani. Sa ko na nga nila yung munggo dyan para mas malinis. Ito nga rin pala mga samyam na binili ko sa Tiangge. Nilagay ko na rin din sa amin. Iyo ko nga rin na tuwing yung mabili lang ng palami, pagaluto, gusto ko, may naka-stack dito sa bahay. Hindi nga sa pagpapayaban, kami ang takbuhay na pangabit-bahay namin. Pagdating si Samya, dahil lang stack talaga ako ng panamya. Ayoko nang tuwing luto lamang, wala akong mabili, pasensya na kahit nagkakabulong si tiyan niya. Nganit, naghiwa-iwa na muna ako ng alagay ko sa munggo para di diretso lamang ang luto. Nang hiniwa ring sibuyas, kasunod naman ring sa bawang na 4 na clubs. Wow, English sir. Sinunod ko na rin ring kamatis. Sagana sa kamatis, malalaki pero medyo kamahalan din naman yan. Nagasa ko at tinanggalap na ng buto para mas malinis. Ko na nga iyan para mas mabilis maluto. Na-reply bumili din ako ng pork chop. Nugasa ko muna at sabi ko alagay ko muna lamang para pag mahirap pong pang-ulam ay makukuha ako. Mahirap nga rin makabili dito minsan ng pang-ulam lalo na pag malakas ang alon, wala nagatindang isda. Mahirap mag-isip ng pang-ulam ko din sa aking estudyante. Ano magluto dito? Mga 11, inadala ko pa ng pagkain sa school ng anak ng anak.
Langanin ako may nilutong kalamahati at bumili rin ako ng suma sa Tiangge. Ko mag-almusal muna ako. Kumuha nga rin dang ako ng sapat para doon sa aking suman at baka mapanis rin ang aking kalamahati. Nung nakaraan ko pa nga ito niluto. Ngayon ko lang ang naisipong bumili ng suman. Maubos na nga rin ito kakapalaman na. Sungunit pala ang bili ko din sa bawat isang suman. Sabi ko para masarap nga rin talaga ito sa kalamay hati. Tikit sinawsaw ko na mo at sabi ko maalmusal muna ako. Talaga namang masarap. Kagat lang talaga ay napakasarap na. Huwag na kayo maglaway dyan. Uwi na lang kayo ng probinsya at makatikip-ting kayo. Prepare ko na yung apagladyang kulong manok na apagdipan ko. Naglagay nga ni ako ng all-purpose flour, nagbulol-bulol pa. Tapos naglagay na rin akong cornstarch para may crispiness. Ay, English yan. Naglagay na rin nga ni ako tira akong crispy fry para may lasa na rin. Ako lang nga nila yan para maghalo talaga ang lasa nila. Alagyan ko nga ni sana siya ng paminta, baka mahal. At dahil nga ni malaluluto na yung aking munggo, inahan ko lang muna at sabi ko baka maluta. Nilagay ko na nga muna din sa strainer para hindi siya masyado lumambot. Tira na nga yung aking munggo na nalutuin. At dahil nga ni mais din dumaan din bumili na rin ako at mahirap pa bang ulam ngayong hapon. Sabi ko nga ni atanggalan ko lang ng hasang at talagay ko nilaan muna sa rep para mamayang hapon. Iaprituhin ang laang namin. Ang mag-isip na ulamin sa araw-araw, lalo na kung wala kang pambili. Dahil nga sa mahal ng bilihin, nga na yung aking isang nabili ay nasa 120 na agad, ang makailang piraso. Pa naman nga at minsan inabigyan din ako ng tawad doon nabilhan ko kahit wala ang kasalanan. Inugasan ko na nga rin lang may get, binalik ko rin dun sa plastic na kanyang pinaglagyan para may lagay ko na sa rep. Aning munggo na aking luto at nilagyan ko na hanin pampalasa. Nilagyan ko na nga nilangin ng pork cubes. Na inagprito na rin ako ni rin fried chicken. O diba? Parang pang Jollibee. Hala, tara, kain kita.